dismayado yung mga taga Davao. Ano po, yung mga taga Davao na, na nagtatanggol dito kay Digong. At kahit etong si Atty. Libayan, dismayado din mga kababayan sa inasal po ni Basti Duterte. Dahil nga naghamon tapos hanggang doon lang pala yung kaya, puro salita lang pala yung kaya, wala naman pala pong ibubuga. Ano po, so eto, i-play po natin. Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw sa lahat na nanonood nito. Guys, ako'y nadismaya lang, no? Ipalabas ko lang talaga ang hinanakit ko sa taga Davao. Lalo na sa aming mayor sa Davao City na si Basti Mayor Duterte. Ito, taga Davao to mga kababayan ha, na nagtatanggol sa pamilyang Duterte. Sa TikTok makikita nyo kung paano nyo mga kababayan ipagtanggol ang mga Duterte. Talagang inamin din naman niya na mayor nila etong si Basti Duterte. Basti, anak ng putang ina ka. Naghamon-hamon ka pa kay General Torre. Tapos ngayon pinalagan ka. Naghahanap ka ng tangina. Naghahanap ka ng kondisyon. Ano ka ba? Bakla ka? Oh! Tangina ka do. Ulay taga Davao nga bakla. Basti Duterte, anak ng putang ina ka oh. Kahibalo jud mo nga ako. Sulit Duterte jud ko. Sulit Duterte supporters jud ko. Oo. Patay pa ganito ko diri sa TikTok. O kaya nga, solid Duterte talaga siya mga kababayan. Talagang yung pagsuporta niya sa mga Duterte, talagang solido. Biruin nyo mismong vlogger, mismong vlogger mga kababayan, ni Digong, ang nagsasabi na ito pong si Basti Duterte ay bayot. Kasi nga, mga kababayan, pagkatapos maghamon, naglatag na mga kondisyones. Kahit sa ang platform, ipagtanggol lang mo mga Duterte, pero kung inaanay yung style, Basti, kung ganyan ang estilo mo, pinalagan ka lang ng matanda na, parang umaayaw ka. Ano ka ba? Makadiscourage mo sa taga Davao. Kung inaanay mo yung style, Basti, makadiscourage kang taga Davao. Tangin ako, taga Davao. Kabalo dyan ka, taga Davao dyan ko. Barangay 19 ko. Parehora tagsuna. Parehora tagsun. Parehora tagdistrito. Para kadistrito pa niya si Mayor Basti Duterte. Di ba mga kababayan? Sinabi niya taga Davao pa to. Partida hindi to basta vlogger lang ni Digong. Kung hindi, ito po mismo ay taga Davao. Ano po at kadistrito pa ni Basti Duterte mga kababayan. Alam nyo kasi ang problema, ito yung hindi naisip ni Basti Duterte. Kapag ka nagkaroon ng pagkadismaya, yung mga taga-suporta niya, unti-unting mawawala yan. Mawawala ng tiwala yan sa mga Duterte. Kasi biruin nyo kung ikaw ay isang didishit, tapos ikaw ay sumusuporta sa mga Duterte bago makikita mo na walang isang salita, etong mga Duterte mga kababayan, mawawalan ka po talaga ng tiwala. At saka ang isa pa dyan mga kababayan, talagang panghihinaan ka ng pagsuporta. Bakit? Dahil nakikita mo na yung mga anak nung sinusuportahan mo, mga duwag pala. Husto lang pala sa yabang, hindi naman pala kayang dalhin yung mga salita na binibitawan, hindi kayang panindigan. Paano niyan paninindigan yung mga taga-suporta niya kapag ka nasa alanganin na? Di ba kung mismong yung sarili po niya, hindi niya po kayang hindi niya kayang idepensa. Yan po ang biruin niyo mga kababayan ako bilib ako kay General Torre kasi naipakita sa atin ni General Torre ang totoong ugali ni Mayor Basti Duterte na nagtatapang-tapangan lang pala. Anyway, shoutout kay kay Ma'am Brenda Barton, may galab shoutout po. Thank you po sa pakape. Salamat po sa mga bumabati ng happy birthday. Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Anyway, tuloy pa natin. Pero kung style ni mo, minura si Basti, no? Sa Davao City dahil hurat-hurat lang. Ang musukol sa inyo, siyempre hindi yun musukol sa inyo kay mga Duterte good mo. Oo. Kami mga tambay dyan, dati sa Davao City, hindi mo palag sa inyo kay mga Duterte good mo. O palag sa inyo, papusilon namin ninyo. Nga karon nakita na dyan na Nga gamon-hamon ka kay General Torre, gipalagan ka, dili ka. Alawan na bataan Yun sa man pag naunay. Abi isog ka kay taga Davao. Wala taga Davao nga talawan Basti. Oy, wala daw taga Davao na duwag.
Ang mga taga Davao, mga maisog yan, mga matatapang yan. Diba? Tsaka tandaan nyo mga kababayan, ang mga Bisaya po ay matatapang yan. Bakit ko nasabi? May dugong Bisaya tayo kasi ang mga kamag-anak ko na marami ay nasa Bohol mga kababayan. Tagbilaran. May lahi nga lang tayo ng Batangas kasi dito tayo lumaki mga kababayan. Ngayon, ang mga Bisaya, mga matatapang yan. Pag hinamon mo yan, kumakasa yan kahit pamalayo yung lugar, minsan dinadayo pa ng mga yan. Tapos ngayon, dahil lang sa ginawa ni Basti Duterte, diba? Ngayon, talawan, duwag. Tinatawag na siya na duwag ng kapwa niya, Dabawenyo. Diba ngayon ipagpatuloy pa natin? Ka, makasuya man ka, makasuya ka ba? Oo. Kung na style mo, Basti. Ayaw na lang pag mayor des Davao City, di gapon minimo masulbad. Tama! Di gapon minimo masagang. Mga katawhan des Davao City, di gapon mo panaladdan. Kung na talawan man day ka. Mayor man day ka hurat. Grabe, no? Ako naglagot ko si Mua ba? Ako pa, pauli ako na ba? Kaya ako magsumbaga ng toro. Kaya nga dapat wag na mag-mayor yan sa Davao City kasi duwag yan. Tama yung sinasabi nitong isang taga Davao City na ito na taga-suporta ni Basti Duterte. Dapat wag na siya mag-mayor kasi hindi naman niya matututukan yung mga problema dyan sa Davao City kasi duwag nga mga kababayan etong si Basti Duterte. Talawan mo ni bataan eh. Oo. Sayang ang tato ni mo. Sayang! Sayang yung tato, pambakla. Ay, pag-undang mo pa ka. Undang na lang mo mga Duterte sa inyong political career, oy. O yung mga inungdan, gunana lang. Hello guys. Sira ang political career. Sira ang political career mga kababayan ni Basti Duterte. Biruin mo, pinabababa ka na sa pagiging mayor mo o acting mayor mo kasi talawan ka daw. Hindi ka daw totoong maisog. Alam nyo mga kababayan na nakakatawa nga dito, gamit na gamit nila sa kanila mga maisog rally yung salitang maisog. Kaso, yung gumagamit mga talawan, duwag, coward. Diba mga kababayan? Dinagaan dibdib kaya lumipad papuntang Singapore. Tsaka ito pa mga kababayan wait lang Iguro, kaya umuurong si Mayor Basti Duterte kasi hindi naman talaga siya totally matapang. Kasi mga kababayan, wait lang, anuhin lang natin to. Yan, kasi may nakita akong ewan ko kung naandi dito yon. I think na-share ko yon mga kababayan. May kumalat na... Yan, ito yun Barbilat. Yan, sa sobrang kaduwagan mga kababayan ni Basti Duterte, kung ano na yung mga lumalabas, ito. Yan pag anong-ganon pa Tapos ang ending mga kababayan, di ba, pag anong-ganon pa, tapos yung ending ganito pala. Ayan Barbilat, Barbie, Barbie, Barbilat, Barbie, Barbie, Barbilat, Barbie, Barbilat. Yeah! Di ba mga kababayan, biruin nyo sa sobrang sa sobrang pagkaduwag ni Basti Duterte, kung ano na yung lumalabas. Eto, hindi ko naman sinasabi na siya yan. Eto, may mga nagpakalat lang nito na ginawa lang katatawanan etong si Basti Duterte. Kaya nga sa sobrang kaduwagan ni Mayor Basti Duterte, kung ano-ano na lang ang mga lumalabas mga kababayan. Tingnan nyo Ayan Barbilat, Barbie, Barbie, Barbilat, 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 Barbilat. Yay! Hindi ko rin masisisi yung mga taong gumawa po nito. Eto mga kababayan, siguro AI to. AI po yan kasi hindi naman po yan si Basti Duterte. Kamukha lang siguro or inedit lang yung mukha ni Basti Duterte dito. Gusto ko maging fair sa inyo pero hindi rin natin masisisi yung mga tao na gumawa po nito dahil nga nakita nila na duwag si Basti Duterte. Nakita nila na talagang talawan etong si Basti Duterte dahil nga ang lakas-lakas maghamon pero hindi naman po kayang panindigan yung kanyang mga binibitawang salita. Kaya hindi ko rin masisisi yung mga tao
na gumagawa ng ganito ngayon at ginagawang katatawanan etong si Basti Duterte dahil kung may nadismaya nga, ibig sabihin nun mga kababayan, mismo mga didishat na ha, ang tumatawag kay Basti Duterte na bayot daw, bakla. Kasi umuurong daw mga kababayan sa hamon niya mismo na siya ang nagsimula. So ngayon, kung may mga nadismaya at may mga gumagawa rin ng ganito, dahil sa kanilang pagkadismaya kay Basti Duterte, meron pang isang nadismaya mga kababayan. Ito, panoorin po natin yung live ni Atty. Libayan na kung saan mga kababayan, ayon po sa kanya, takot si Baste versus Torre sa Rizal Coliseum. Tunay na kasamaan laban sa kadiliman. Yan po yung sabi ni Atty. Libayan. Ito, panoorin natin. Ko sa'yo, naghahamon-hamon ka. Hindi mo naman pala kaya. Kadiri ka. O yan. O Baste, kadiri ka daw, sabi ni Atty. Libayan. Kadiri. Ayan na, sabi ni Atty. Libayan. Hamon-hamon ka, hindi mo naman pala kaya. Kadiri ka. O kadiri ka daw, Mayor Basti Duterte. Ang tunay na lalaki, lalo na pag ikaw yung nagamon ng suntukan, pag pumayag yung kalaban mo, yun. Oo, wala tama yun. Hindi pwede ikaw yung maghahamon tapos pumayag yung kalaban mo at atras ka agad. Oh my goodness. Galit na galit siya, Atty. Libayan, no? Sabi niya, Di Alpha, duda na tuloy kung Duterte. Nakutuloy kung Duterte talaga si Baste. Ito kasi mga kapatid natin, bibigyan ko kayo ng backgrounder ha. In-interview rin dito si Secretary John Vic Remulla. Sabi niya, parang hindi naman talaga siya 100% na gusto niya yung suntukan na yan. Kasi hindi talaga dapat na ganyan. Diba? Kasi ganyan naman yung olden times noon. Diba? Duelo, idaan sa duelo, idaan sa fist fight. Diba? Yung Hamilton nga, diba? Duelo sila eh. Yung bibig, yung atras, tapos magbabarilat. Yon, doon nila sinisettle yung kanilang mga disagreements. So this is a very primitive way to do it. Pero, although it's very primitive, gusto ko matuloy. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, tsaka tandaan niyo mga kababayan, ngayon ko nakita na talagang ang mga Duterte magaling lang pala kapag sila ang mag-uutos, di umano, magpatumba ng mga tao mga kababayan, gagamitin yung pera, gagamit ng pera para kalabanin yung kanilang mga kalaban sa politika. Pero kapag pala pinatulan sila, no? Kapag pala kinalaban sila, pinatulan sila, talagang umuurong din pala etong mga Duterte. Kaya nga kung matatandaan nyo, di ba, sa tagal na naging presidente ni dating Pangulong Duterte, hindi niya kinaya-kaya etong si former Senator Trillanes. Yun pala naman mga kababayan, kapag ka alam nilang kaya nila, tatapak-tapakan kanila. Pero kapag ka alam nila na kapag ka tinapakan kanila at nakakatinik ka, hindi na lalapit ulit sa'yo, yung mga yan, ibig sabihin, talagang iiwasan ka at minsan pa nga tatakas para lang wag mapahiya at wag matuloy yung laban mga kababayan. So ganito pala yung mga Duterte, kapag ka matatapang sila sa bibig, matatapang sila kapag ka mag-uutos, pero kapag ka pinatulan po sila at sila mismo yung kalaban, umuurong din pala sila. Matapang si Baste. Or, so I thought matapang siya. Kasi meron na. Sinabi rin kasi, mga kabatas natin, ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi pwede sa Araneta. May concert sa Araneta. Tama. Kaya, meron ng ring sa Memorial Coliseum. Sabi niya. Kasi nga, napakiusapan. Sige, meron ng ring. Memorial Coliseum, Rizal Memorial Coliseum. Sabi niya ganyan. Dito. It's a boxing showdown. Nicolas Torre, tapos Davao City Mayor Basti Duterte. Acting Davao City Mayor. Sunday. Dito mga kabatas natin, will take place, sabi na ng GMA News Online. Ano sabi dito? Yung tattoo niyang agila naging sisiw na lang. At ang ahas na tattoo niya ay naging sisiw na lang. Talawan. Nahadlok. Yan yung sabi dito mga kababayan. Wala. Ang masakla pa nga nito, yung tattoo niya na agila na naging sisiw, kinain na nung sinasabi ni Secretary John Vic Remulla na bulldog. Kasi ang tawag niya, ang tingin niya kay General Torre mga kababayan, bulldog na walang inaatrasan. Kaso nga lang ang problema, wala, nakain na yung tatong agila ni Basti Duterte. Kaya umurong etong si Basti Duterte at dinagaan dibdib. Ay pinahiyaan nyo, ginawa nyong fake news.
Ang GMA News Online. The right hydration matters. Kasi sa totoo lang nakahanda na naman kasi mga kababayan eh. Wala nang pwedeng idahilan dapat etong si General Torre kung ang problema ay ring. Yung pagdadausa ng event mga kababayan, meron na nakahanda. Kung ang problema sponsor, may mga taong handa na po mag-sponsor dun sa laban po nila ni General Torre. Ang problema na lang ni Basti Duterte kung siya ba ay tutuloy or hindi. Kaso nga lang ang problema, hindi po siya tumuloy dahil nga pumunta na po siya ng Singapore. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Oh my goodness. That's according to Torre himself. O ginawa nyo rin, pick nyo si Torre. Ginawa ni Basti. Tapos sobrang walang kwenta pa yung kanyang ginawang dahilan. Charity boxing. Kung ready sila sa venue, I can show up, pero nakaset na actually ang Rizal Memorial Coliseum. So sinabi dito ni Torre, pwede nga kayo rin ang gawa ng venue. Parang ito yung debate namin ni Fabri. Sabi ko kay Fabri, kahit anong gusto mo, matuloy lang. Oy, Horus and Kari, shoutout Di ba? Ate Eileen Adrenon, mega love shoutout po Ma'am Dolly Bays, mega love shoutout Mga ganyan, matuloy lang. Ito, kung may venue kayo, lalabas na lang, mag-show up na lang, parang Pokemon doon, si General Torre. Pero, para siguradong matuloy, ang ring has already been set up there para sa Sunday, sa Rizal Memorial Coliseum. Kasi nga, si Senator Ping Lacson din, sino ba nakaabot dito yung yung memes noon na TNL, tunay na lalaki? Meron yung website noon tungkol sa TNL o tunay na lalaki. Hindi nyo na yata naabutan yun. Wala pang social media ang patok masyado noon Ang uso lang mga... Ano yung sabi ni Enzo Put? Sabi ng GMA Hotel Casino, nag-alok ng venue. Ang pagkakaalam ko parang Soler. Soler ata, Soler North, parang ganon. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Website noon. Tapos meron yung website tungkol sa tunay na lalaki. Para siyang 9gag, kung naabutan nyo yung 9gag. Pero doon, mga memes tungkol sa tunay na lalaki. Itong si Senator Ping Lacson din, isang tunay na lalaki, nag-volunteer daw. Ang isang executive of a resort casino hotel, magpo-provide ng venue. So wala nang atrasan, di ba? Wala na. Pero, nag-reach out daw sila sa Duterte. Hindi pa nagre-reply. Pero, yan. Kanina lang nag-reply. Pakinggan nyo pakinggan nyo. Ayaw niya matuloy yung laban. Is scared. Ito, marami man nakaabot doon. Yung mga TNL, manifesto ng tunay na lalaki. Ito si na Carlo. Tapang-tapang mo. Ikaw pa naghamon. Doon ako talagang nadismaya. Yung ikaw yung naghamon tapos ikaw yung umatras. Kasi huwag kang maghahamon. Naatras ka lang. Tapos yung dahilan mo dito, walang kwenta. Tama. Pag ako sana, ang dahilan ko, sasabihin ko, o sige, payag ako dyan, mag-practice tayo para maganda yung laban. Di ba? 1 month, 3 weeks, 2 weeks, practice tayo pareho para maganda yung laban. Tapos, para iwas injury. Magandang dahilan yun Hindi ka umaatras. Pero, humihingi ka ng pagkakataon para mag-practice, para maiwasan yung injury, walang mamatay. Practice tayo. Para hindi mabigla yung katawan natin. Mas maintindihan ko pa yun. Pero yung dahilan niya dito, kadiri. Ikaw naghamon. Pagkatapos magbibigay ka ng kondisyon, tapos ang gagawa pa ng kondisyon, yung hindi taong hinamon mo, kadiri ka. Yung may mga didishit pa ba dyan? Buhay pa ba kayo? Buhay pa ba yung mga didishit dyan? Ano yung sabi ni Atty. Libayan? Kadiri ka. Bakit mga kababayan? Dahil nga naman kung titingnan nyo, hindi naman si PBBM ang kalaban ni Basti Duterte Hindi si PBBM. Hindi si PBBM ang hinamon ng suntukan ni Basti Duterte. Kung hindi si General Torre. Dapat yung mga kondisyones ni Basti Duterte, kung sakali maglalatag siya ng mga kondisyones, ay nakapaloob lamang dun sa usapin ng, sa kanilang dalawa ni General Torre. Diba mga kababayan? Nakapaloob lamang daw po doon mismo sa laban nila, sa paparating na laban nila. Kaso nga lang ang problema, biglang idinama yung presidente nung wala nang magamit na dahilan para umatras.
sa laban etong si Basti Duterte. Di ba? Ipagpatuloy pa natin. Oh my goodness. Ate, Hindi, fake news daw po yun. Enzo Put, may balita pa, Boss Jake. Pupusta daw kay Baste si Singson ng 30 million. Wala pong ganon. Kinumpirma po yan ni kinumpirma mismo ni Chavit Singson. Tingnan nyo po doon sa Facebook page ni Sir Chavit Singson. Sinasabi niya na fake news po yan. At nilalakad na ng mga abogado niya yung nagpakalat daw po niyan. tignan nyo. Huwag kang mag-alala, Tore, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Huwag kang mag-alala, Tore. Kasi mas tagal ko na talagang gustong makabugbog ng unggoy. Ang hindi ko maintindihan, bakit gusto mong makabugbog ng unggoy? Bakit? Wala naman yatang tao na matagal nang gustong makabugbog ng unggoy. Out of the blue. Paano mo naisip yun? Parang, ang pangarap mo sa buhay, makabugbog ng unggoy. Paano mo naisip yun? My goodness. Siguro pag may nakikita kang unggoy, parang, ay, gusto kong bugbugin yung unggoy na yan. Uy, may dumaan na unggoy. Gusto kong bugbugin yung unggoy na yan. Why? May DD-shit pa ba dyan? Okay pa ba kayo? Eto, alam naman natin si Atty. Libayan, mostly ng kanyang vlog. Hindi ko naman nilalahat. Kasi ito, nakabase lamang din sa batas mga kababayan. Oo, tinitira niya si Atty. Claire Castro, tinitira niya yung mga nasa gobyerno at yung ibang mga vlog niya ay nakapaling sa mga Duterte. Pero dito sa pagkakataong ito, nadismaya kasi. Etong si Atty. Libayan mga kababayan, kaya inuupakan niya dito si Basti Duterte. Saan ka ba naman nga nagkatala mga kababayan? Ikaw naghamon, bigla kang umatras, naglatad ka ng mga kondisyones at nakapalo pa daw sa mga kondisyones mo, yung presidente. Hindi naman yung presidente ang kalaban mo. Tapos dito pa nga mga kababayan, mukhang malakas ata yung amats ni Mayor Basti Duterte. Sino ba naman taong may pangarap na manggulpi ng unggoy? Aber mga kababayan, meron ba mga tao dyan na ang pangarap ay makagulpi ng unggoy? Diba? Yung hayop na walang kalaban-laban, yun yung gustong pagdiskitahan. Samantalang si General Torre na palag dito kay Basti Duterte, tinakbuhan. Tinakbuhan ni Basti Duterte at nagpunta doon sa Singapore. Diba ngayon ipagpatuloy pa natin? Tapos gusto ng mga DD-shit patakbuhin presidente to? Dito pa nga lang sablay na. Kadiri ka. Saklap no? Siguro yung bilang ng mga DD-shit mauubos na yan. Bakit? Kasi yung iba madidismaya eh. Diba? Makabugbog ng unggoy. So pag may dumadaan ng unggoy, maraming unggoy dyan sa Davao, di ba? Gusto kong bugbugin yun. Unggoy lang pala yung kaya. Gusto mo lang talaga ng suntukan. Bakit kailangan mo pa ng charity? Bakit naman? They will put it to good use na nga. Anong charity? Okay na yun. Alam nyo ba yung na-pledge sa atin? Ilan na ba yung na-pledge sa atin dito? 360,000 na. Oh my goodness. Laki kasi ng pusta talaga mga kababayan. Oh my goodness. Kasi kahit ako mga kababayan, matuloy lang yung laban, ako pupusta rin ako para makatulong sa mga kababayan Pilipino po natin. Kasi biruin nyo, yung pupuntahan naman ng laban na ito, makakarating naman niya sa mga kababayan Pilipino po natin na nasalanta ng bagyo mga kababayan ng mga pagbaha. Kaya kung tutuusin, napakalaking tulong talaga kung sakaling matutuloy po ito. Pero ang pagkakaalam ko kahit hindi po ito matuloy, diretso po yung ayuda, diretso yung tulong. Atras ka sa isang 55 years old? Scared cut ka? Tapos sasabihin mo, gusto mo, matagal mo nang gustong bumugbog ng unggoy? Tapos ayaw mo sa charity? Diba? Yung charity, hindi naman maapektuhan yung laban dyan. Ikaw naghamon. Isipin nyo ganito, pag ako, kunwari naghamon ako ng debate, di ba? Sa mga tao, lagi akong naghamon ng debate, lalo na sa mga abogado, di ba? Tapos, ang kondisyon ko, di ba, dinalagay ko na agad. Tapos, syempre, pag magbibigay ka ng kondisyon, dapat ang magpo-fulfill ng kondisyon, yung parties. Tama. Oh my goodness. Oh. Do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan That's a good opportunity though. Bakit ayaw mong tumulong? Ikaw naghamon, tapos ikaw yung aatras? Kadiri.
Ano yung mga DD shot nakita nyo na ang tunay na kulay ni Basti Duterte? May malasakit ba sa mga kababayang Pilipino natin? Wala. Tapos yung mga taga Davao na nabudol kayo. Nagpabudol naman kayo. Diba? Biruin nyo. Ito literal na scam yan. Bakit mga kababayan? Kasi diba sinasabi pag mga Duterte daw mababait, matulungin, at mahal yung mga kababayang Pilipino po natin. Pero si Basti Duterte ayaw labanan si General Torre dahil may charity na involved mga kababayan. Kaya naglatag din ng kanyang kondisyones para patunayan yung accusation nila laban sa presidente. Ano naman kinalaman ng presidente sa paghahamon mo at kayabangan mo? Diba? Yan kasi ang tanong dyan. Ano ang kinalaman ng presidente sa kayabangan ni Basti Duterte? Nagbitaw siya ng salita, hinamon niya si General Torre, pinalagan siya, tapos idadamay niya ngayon yung presidente para lang makaiwas dun sa papalapit na paggulpi sa kanya ni General Torre. Metro Manila. If you're really serious, He is really serious, may ring na nga eh. about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions. Ano bang kondisyon niya? 12 rounds. Kondisyon sa laban yon. You and Torre can fulfill that. Tignan mo yung kondisyon nito. Nitong duwag na ito. Tignan nyo. For the event. Kung serious ka talaga, ha? These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Di ba? Boxing lang yan ha. Ng dalawang matatapang na tao. Or so I thought matapang siya. Saklap mga kababayan, no? Ano kayong pakaramdam ni Basti Duterte na yung nagtatanggol or nagbablog ng pagtatanggol sa mga Duterte ay binabanatan siya ngayon? Diba? Anong pakiramdam ni Basti Duterte na inuupakan siya ngayon ni Atty. Libayan? Sayang yung tato. Sayang na sayang talaga. Diba? Matato nga yung katawan, hindi naman kayang dalhin. Magaling lang pala sa salita. Alam niyo kung yung salita niya nakakasakit? Talagang kung yung salita niya mga kababayan may gloves, nakapanuntok na maraming beses tong si Basti Duterte. Kaso nga lang ang problema, hanggang doon lang yung kaya niyang gawin, puro salita. Di ba? Ba? Kasi yung kondisyon na binibigay niya, kondisyon na ipupulfill ng isang tao na hindi kasali sa suntukan. Tama. Anong klaseng kaduwagan yan? Parang naalala niyo yung debate noon. Tapos sabi, sige, papayag ako. Basta... hindi ba tayo naglalag? Paki-press 1 ha kung naglalag tayo mga kababayan para mahina yung signal natin Paki-press 1 kung naglalag po tayo. Si Atty. Libayan gumawa ng isang waiver. Bakit ako gagawa ng waiver? Hindi ako kasali dun sa debate nyo. Kaya nga. Tama yung sinabi ni LPB. Nagbigay ng impossible condition. Isang imposibleng kondisyon yung binigay mo that is to be fulfilled by a third party. Tapos, sabi niya, ipapadrag test lahat ng mga government official. Alam mo naman na hindi mo madidiktahan yung mga yan sa ganyan. Tama. Because that is not mandatory according to the law. Pero yun ang gusto mong gawin. Ibig sabihin, lumalabas lang yung kaduwagan mo. Yun na yun. Tandaan mo, ikaw yung naghamon. Ikaw yung naghamon. Tapos ikaw yung magbibigay ng impossible na kondisyon. Diba? Sabi ni Fearless, 4419. Correct, alangan utusan ni Torre amo niya para lang matuloy ang laban Kadiri. Alam nyo, pinagbibigyan na nga lang nila si Torre dito Kasi nga, sa totoo lang, hindi naman talaga tama yung ginagawa nila dito. Bilang isang settling of dispute. Pero dahil lalaki silang pareho, ikaw ang naghamon. Di ba? At Sunday naman, walang trabaho. Goods na rin ako. Although I have my reservations. Si Atty. Magalong ayaw niya nga ito Ako lang naman talaga ang sutil dito. Di ba? Kasi biruin niyo mga kababayan, yung ginawa kasi ni Basti Duterte na hinamon niya, si General Torre mga kababayan, hindi po talaga magandang tingnan yon. Lalo na itong si General Torre ay general ng Philippine National Police. Alam nyo ba, kung hindi pinalaga ni General Torre itong si Basti Duterte, ang magiging tingin ng mga kapulisan kay General Torre ay duwag.
especially mga kababayan, ang sambayan ng Pilipino, ang magiging tingin po nila kay General Torre ay duwag. Ngayon, nung pinalaga ni General Torre etong si Basti Duterte para mapatunayan ni General Torre na kahit saang laban ay wala siyang uurungan, ang lumabas mga kababayan na totoong duwag pala ay walang iba. Kung hindi, etong si Mayor Basti Duterte. Kasi biruin nyo kung inurungan niya ni General Torre, katakot-takot na batikos ang maririnig at mababasa ni General Torre lalo na sa mga taga-suporta ni Basti Duterte. Kaya nga kahit na may edad, etong si General Torre, kasi ang pinag-uusapan po dito yung pagkalalaki 'Di ba? Naglalag ba tayo? Naglalag ba? Pakipreswa na ako naglalag. Grabe talaga yung PLDT. Kaya pangit yung pangit yung PLDT mga kababayan. Pa-upgrade ang pa-upgrade pero kahina naman. Anyway, tuloy natin mga kababayan. Naglalag ba? Hindi. Diretso ba? Okay, diretso tayo. So ngayon mga kababayan, nung pinatulan siya ni General Torre, yun nga, lumabas si Basti Duterte na duwag talaga. Kasi kung hindi naman talaga pinatulan ni General Torre yan, pihado kung ano-anong pambabatikos ang sinabi nila kay General Torre. Kaso nga lang ang problema, matapang talaga etong si General Torre at hindi po talaga umaatras sa kahit na saang laban. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Pero tignan mo, ang angas-angas mo dyan pumorma, tapos ganyan ka. Nag-boxing-boxing pa kayo. Tapos, you have conditions, plural pa. Di ba? Oh, my goodness. Papalagan ko yung charity mo na yan. Wala problema. Kung if it will answer the issues nitong bansa natin. Wala. Sabi niya conditions. Isa lang pala yung condition niya. Tingnan nyo kasi. Eksakto yung susunod kong topic. Sabi dito, hindi naman daw siya yung naghamon. Tingnan natin dito kasi nagpa-practice na sila eh. Tingnan natin yung history ha. Tingnan natin yung naghamon. Nakabilis natin. Pero ito, speed up ito. Speed up, obvious. Ito yung sinabi niya, kinote siya. Sino yung nagsabi dyan na hindi siya naghamon? Naglalag ba? Sino yung nagsabi na hindi siya yung naghamon? Ito. Hindi ko alam kung may sasabi ng ganyan eh. DDS, wake up. Naglalag ba? Naglalag? Grabe talaga ang hina nung Sayang naman, ang haba pa nung topic natin eh. Anyway, tuloy na. Hindi ba? Okay, diretso tayo. Come on. Matapang ka lang naman. You have the position eh. Sabi ni Sebastian Duterte. Sabi niya hindi siya naghamon, di ba? Pero kung suntukan tayo, alam ko kaya kita kung ganun lang. You are a coward. You are nothing without your position. Sino ang coward ngayon? Na idadahilan pa na ayaw niyo yung charity boxing. Kasi alam niyo ang pinakamasaklap din dito, tinawag ni Basti Duterte, bukod sa binastos niya si General Torre, tinawag niyang duwag etong si General Torre. Kaya mga kababayan, pinatulan agad-agad ni General Torre etong hamon ni Basti Duterte. Kaso nga lang ang problema, sino ang totoong duwag? Sayang pa naman kasi biruin niyo etong si Basti Duterte mas bata siya kaysa kay General Torre. Kung tutusin, mas malakas siya kaysa kay General Torre. Kaso nga lang ang problema, pagdating pala sa palakasan ng loob, mahina pala talaga etong si Basti Duterte. At dahil dyan mga kababayan, talagang pahiya yung mga DDSet. Bakit? Paano magiging presidente to? Dito pa nga lang duwag na eh. Diba? Paano magiging presidente to kung dito pa lang kay General Torre mga kababayan dinadaga na? Paano pa kaya kapag ang kalaban na ng Pilipinas, yung mga taga-ibang bansa na pagdating sa mga debating mahihirap, di ba lalo nang dinaga etong si Basti Duterte at hindi maipresenta ang Pilipinas. Di ba? Ipagpatuloy pa natin. Ano? Tuloy natin. Ano? Sabi ni Kadama sa Jordan Reacts, attorney Olvid ng yung kay Basti na nagpa-practice. I don't care. Kaya naghahamon. Tama. Yan sinabi niya Kinote siya dyan ng ANC Digital. Ako nga sa inyo mas honorable pa pag sinabi niyang
Mag-practice tayo Mm. para walang mamatay. Walang may injure ng matindi. 1 month, 2 weeks, 3 weeks, practice tayo. Pero, itong magbigay ka ng isang impossible condition, come on. Kaduwagan na yon. You know, yung drug test na yan, think twice kung seryoso talaga itong mga taong ito sa mga sinasabi nila. Alam mo daw kayo ni Vice Mayor Baste Duterte ng Mga talaga kayo eh. Pero tama-tama dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can natin yan yung charity, di ba? I'll be there in Araneta. Hindi na Araneta. Nag-set up na sila ng boxing ring sa Rizal Stadium. Tingnan ko lang dyan sa ating Tsaka mga kababayan, take note ha, ang mga dahilan nila ngayon, kaya daw hindi lumaban etong si Basti Duterte dito daw po kay General Torre, kasi baka daw mga kababayan magulpe ni Basti Duterte etong si General Torre at maging alanganin yung lagay ni General Torre at bigla daw kasuhan ng pamilya ni General Torre etong si Basti Duterte. Gaya nga po ng sabi ko sa inyo mga kababayan, eto kasi ay sa pagitan lamang ni General Torre at ni Basti Duterte. So wala na pong pakialam ang kahit na sino man. Kung meron man mga kababayang matalo sa kanilang dalawa, wala na pong pakialam doon ng mga kababayang Pilipino po natin. Kasi ang sinusubok dito mga kababayan, yung pagiging tunay na lalaki ng isang lalaki mga kababayan. Kasi syempre naghamon si Basti Duterte dito kay General Torre. Alam naman po natin, general siya at PNP chief. Natural, pinatulan niya mga kababayan kasi nakasalalay dito yung dignidad ng bawat isa. Ang problema, walang ganun si Basti Duterte kasi nga saglip na sumipot siya doon sa hamon na siya ang nagbigay, tumakas po siya. Kasi dignidad ang pinag-uusapan dito. Si Basti Duterte ay mayor na tinitingala ng kanyang mga nasasakupan. Ano po sa kanyang lungsod? Si General Torre naman ay isang general, PNP chief na tinitingala ng ating mga kababayang Pilipino at ng ating mga kapulisan. Kaya nga dignidad po yung nakasalalay po dito. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Araneta, may boxing nga. Hindi ka na sa boxing to si... Hindi available ang Araneta, may conflict sa nakapala ko ng Rizal Memorial. Hindi available ang Araneta may conflict eh. Naghanda na kami sa Rizal Memorial. Pinaghandaan ka na Baste, ang lakas mong maghamon. Alam nyo, ako talaga mga bads natin, yan yung pinakaayaw kong tao. Sinabi ko sa inyo yan. Kasi ako pag hinahamon at naghahamon ako, lalo pag hinahamon ako, pikon ako, pag umuo ako, talagang dire-diretso. Pag naghahamon din ako, sisiguraduhin ko, tutuloy ko yan. Kahit dehado ako, itutuloy ko yan. Dito, diyan no. Hindi tuloy ang Araneta. Conflict. Rizal Memorial. So tuloy pa rin yung boxing. Depende kay Vice Mayor Baste kung tuloy niya. Pero mag-set up na kami na rin. Mag-set up na sila ng ring. Tapos ang condition mo, hair follicle drug test ng lahat ng mga tao sa gobyerno. Nawawala ba? Nawawala? Press 1 na pag nawawala mga kababayan. Basta pagka nawawala yung signal natin, press 1 lang kayo. Okay naman sa akin eh. Okay naman yung Mbps natin. Sasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi man lang condition para dun sa kalaban mo. Na kahit sabihin mo na hindi, 5 rounds na lang tayo. O kaya, bigyan mo ako ng partida kasi naduduwag ako, itali mo yung isang kamay mo sa likod mo. Oh my goodness, sobrang kaduwagan. Nagkahamon na hindi lang balik niya, transfer process. Para kay pinabaka po naman si GPNP natin. Opo, but kidding aside, kidding aside. Ito si Ruby. Sinusubukan mag-save. Hinamon ni Basti si Torre without any condition. Sumagot si Torre na sige, payag ako pero dapat charity boxing. Para kay Basti, ang charity boxing ay isang condition. The charity boxing does not even affect the fight. Tama. Paano naging kondisyon yan? Para kahit nagalit si Atty. Libayan, no? Basti. So kung may kondisyon si Torre, sinabi niya dapat sabihan mo sila magpa-follicle. Paano naging kondisyon yan sa laban? That will not affect the fight. Tsaka tandaan nyo mga kababayan, sa lahat naman ng laban, lalo na pag-usapang boxing, talagang may yan mga kababayan, may mga kaysa pagpustahan, ang nangyayari dyan, dinaan na lamang po sa charity. 'Di ba? May mga maging sponsor nung laban at hindi po yan kondisyones.
Di ba? Maliwanag naman yung sinabi ni General Torre. Ano ba sabi ni General Torre? O sige, total naman marami mga kababayang Pilipino natin na nakakaranas ngayon ng matinding pagbaha, apektado ng kalamidad. O di gawin nating charity yan. Ibig sabihin mga kababayan, hindi po kondisyonis yan. Yan naman po ay nangyayari talaga sa totoong laban ng boxing na kung saan may mga pustahan talaga. Kaso nga lang, hindi na ito ginawang pustahan dahil nga ginawa na itong charity. Ano po, ngayon hindi po kondisyonis yan. Yung kay Basti Duterte, maliwanag na kondisyonis yun at wala ding kinalaman yon sa laban nilang dalawa ni General Torre. Yung kondisyonis naman niya sa ibang tao na yun, sa presidente, hindi kay General Torre. Initiative yan ni Torre. Tama. Sunga. Initiative yan ni Torre. Parang yung pag-raise natin ng pondo dito sa batas natin. Is it a condition? Dahil magbibigay tayo sa charity kapag natuloy yan? Oh, ano? Nakasabon yung mga DD shit. That's not a condition. Ano? Ang condition dapat i-fulfill ni Bastian. Maapektuhan dapat si Basti dyan. Hindi maapektuhan si Basti dyan sa charity fight na yan kasi hindi required si Basti na mag-raise para sa charity. Tama. It is an initiative doon kay Torre. My goodness. O ayan. Kita nyo mga kababayan ha. Cut na natin dyan. Kung mapapansin nyo, sobrang dismayado talaga etong si Atty. Libayan sa naging asal ni Basti Duterte. Kasi siya naghamon Naghamon siya mga kababayan, tapos nung pinatulan siya, wala. Naglatag ng kondisyones. Tapos ang nangyari, ang ending mga kababayan, biglang tumakas papuntang Singapore. So hindi na ako nagtataka kung bakit yung mga DD-set ngayon galit na galit dito kay kay Mayor Basti Duterte dahil nga nakikita ng mga DD-set na yun nga iba nagtataka kung anak ba talaga ni Digong etong si Basti Duterte kasi hindi naman daw ganyan etong si dating Pangulong Duterte. Pero gaya nga ng sabi ko mga kababayan, wala po itong pinagkaiba sa kanyang tatay. Nung nangako ang kanyang tatay na sasakay ng jet ski papunta doon sa boundary ng Pilipinas at saka po ng China dyan sa may West Philippine Sea, hindi naman po nangyari. Bagkus, sinabi pa nga ni Duterte na yun lamang daw po ay isang uri ng biro. Which is mga kababayan, talagang pinagtawanan ng mga kababayang Pilipino natin kasi nga lumalabas doon na naduwag si Duterte nung siya ay naging presidente at nakaharap niya ang presidente ng China. So ngayon, mga kababayan, hindi natin masisisi etong si Atty. Libayan kung bakit inuupakan niya etong si Mayor Basti Duterte at tinatawag niya nakakadiri at duwag. Kasi yun naman po talaga ang totoo. Dahil kung ikaw, mas bata ka dun sa hinamon mo, dapat, unang-una, ang pagbibigyan mo pa nga ng mga kondisyones na dapat maglatag ng mga kondisyones ay walang iba kung hindi si General Torre kasi mas may edad siya kaysa sa'yo. Kaso nga lang ang problema, ikaw ang nagbigay ng kondisyones na wala naman pong kinalaman doon sa mismong laban, mga kababayan, na mangyayari sa pagitan ni General Torre at ni Mayor Basti Duterte.